O mga kababayan, alam nyo ba itong Sarawak Report? Ito ay isang organisasyon mga kababayan ng mga journalista, mga investigative journalism mga kababayan na nagbubulgar ng korupsyon all over the world mga kababayan sa iba't ibang gobyerno. Marami na po silang nailabas mga kababayan ng mga expose. Marami na po silang mga opisyalis na dahil sa kanilang expose mga kababayan nakulong at nabulgar ang iba't ibang mga scheme mga kababayan ng nakawan at korupsyon sa mga gobyerno ng iba't ibang bansa sa mundo. Tinawag itong Sarawak mga kababayan ha, Sarawak Report ang kanilang organisasyon. Mayroon silang portal mga kababayan, sarawakreport.com. .org pala. Dahil inadapt na nila mga kababayan yung una nilang inimbestigahan na kaso, yung sa Sarawak, Malaysia. Ang Sovereign Wealth Fund ng Malaysia mga kababayan. Doon sa Sarawak State ng Malaysia. Na kung saan $2 billion ang nanakaw mga kababayan. Sovereign Wealth Fund na kagaya ng ating Maharlika Fund. At ano ang issue dito? Ano ang issue dito mga kababayan? Alam naman natin na itong Sarawak Report, kapag maipapublish niya dito mga kababayan, talagang pulido na. Mayroon na silang masapat na ebidensya at mga proof mga kababayan sa kanilang mga pinaggagawa. At ang isa sa mga interesting na mga pasabog nila ngayon mga kababayan ay ito palang fraudster. Nasa likod ng nakawan mga kababayan ng Sovereign Wealth Fund ng Malaysia. Yung taong iyon mga kababayan andito yan, tingnan nyo sa kanilang headlines. Fraudster convicted for 2 billion theft from One Malaysia DB. Yan ang tawag sa kanilang wealth fund mga kababayan sa ating Maharlika Fund. Is now advising Philippines Maharlika Wealth Fund. Ayun. Sabi ng Sarawak Report mga kababayan, yung nagnakaw sa Malaysia ng 2 billion ng scam mga kababayan, nagnakaw sa kanilang Sovereign Wealth Fund, ay nandito na nag-a-advise sa Pilipinas. At ang sabi pa nila what is particularly troubling daw, what is particularly troubling are the reports that eto ng taong ito mga kababayan, yung nasa likod ng pagnanakaw doon sa Malaysia, is frequently seen with the prominent Manila businessman, senior politician, the former Speaker of the Parliament, Martin Romualdez. Kasama ni Tambalustos mga kababayan, who is the first cousin of the current president and considered powerful political player. Troubling Tingnan nyo mga kababayan, description nila Sarawak Report. Troubling. Panoorin po natin ang discussion na ito mga kababayan. Mayroon pong report. Ang report na yan mga kababayan ay tinatawag na Sarawak Report. Nakabase yan sa mga kababayan, investigative portal, media portal, nakabased sa London. Tinawag yung Sarawak Report mga kababayan dahil yung una nilang kaso doon sa Sarawak mga kababayan state sa Malaysia. Yan ang una nilang kasong hinandle mga kababayan. And then na-booking nila doon. Tinuloy-tuloy nila mga kababayan ang grupong ito na taga-London mga kababayan ng mga jurnalista. Tinuloy-tuloy nila yung mga investigasyon na sa iba't ibang mga bansa sa mundo mga kababayan, kanila itong iniimbestigahan. Sarawak Report mga kababayan, London-based investigative journalism. Sabihin na naman ito ni mga kababayan, Claire Castro na fake news. Kasuhan mo Claire Castro ang Sarawak Report news portal. Grupo ng mga investigative journalist mga kababayan na mayroon daw isang executive. Ang pangalan ni Patrick Mahoney. Executive na ito ay nahatulan na may kasalanan doon sa 1MDB. 1MDB sa Malaysia mga kababayan. Na kung saan bilyon-bilyon mga kababayan ang scam na ginawa ng mga ungas na ito. At anong kinalaman yan? Anong kinalaman niyang taong yan dito sa Maharlika Fund mga kababayan? Pakinggan nyo ayon sa report. Sa Sarawak Report. Itong 1MDB, ito yung Sovereign Wealth Fund ng ng bansang Malaysia. Sovereign Wealth Fund. Familiar ba sa inyo mga kababayan? Ang Sovereign Wealth Fund? Anong version yan sa atin? Maharlika Fund mga kababayan. Alam mo yung Malaysia? Yung Malaysia, mayroon pala sila yan dati. Tapos, scam pala mga kababayan. Pinagkitaan, kinurakot mga kababayan ng mga nasa likod ng 1MDB na yan. Opo, Malaysia. Diba yung mga kaibigan nating Becky, pag sinasabi, may tinatanong ka, sasabihin sa iyo, Malaysia and Pakistan. Alam yun? Malay ko at pakialam ko. Malay ko.
Malaysia and Pakistan. Malaysia and Pakistan. Very English yun. Anyway, itong Malaysia, alam naman natin, Malaysia. Tama siya o Malaysia? Isang bansa ito dito sa ASEAN. Apo. Nagtayo sila ng kagaya ng Maharlika Fund. Ayun mga kababayan, ang mga mandorobo ng Malaysia, yan pala ang ginawa. Tapos, ano to? Mayroon ding mga mandorobo dito sa Pilipinas, mga kababayan, na ginaya yung pandorobo doon sa Malaysia. 1MDB. Malamang. One Malaysia Development Berhad. Berhad siguro fund, ano? Okay. Ang nangyari dyan sa pondong yan, kaya nga yung iba ayaw na tayo ay magtayo ng Sovereign Wealth Fund. Kasi dahil nga sa historical experience with 1MDB na 1MDB. naabuso, Kinurakot mga kababayan. Ngayon mga kababayan, napakalaki ang tsansa na nakurakot na talaga ang Maharlika Fund dahil wala na tayong narinig mga kababayan. 3 years na ang nagdaan. 3 years na. Nasaan ang Maharlika Fund mga kababayan? Tahimik pa sa sementeryo. Magpuundas pa naman. Sisindihan natin ng kandila mga kababayan ang Maharlika Fund. Di ba yan ang pinagyayabang nila Bangag dati tapos sina Sandro Marcos mga kababayan? Paano ang paggawa natin ng mga proyekto? Gagamitin natin ito Maharlika Fund. Paggawa ng mga tulay. Punyeta! Nyetek sa inyo mga Marcos kayo. Nasaan na mga tulay ninyo? Gamit ang income ng Maharlika Fund. Ibalik nyo yung kapital. ng mga matataas na opisyal ng Malaysia. Eto, ang nangyari rito sa 1MDB, bagsak ito eh. Okay. Bagsak. May dalawang tao na Sino? kasama nga itong Swiss-British national na si Patrick Mahoney. Mahoney. Ang sabi mga kababayan ng Sarawan Report, yang si Mahoney na nangdorobo mga kababayan nangurakot sa 1MDB sa Malaysia. Ang sabi ng Sarawan Report, isa din daw yan mga kababayan sa mga advisors ng Maharlika Fund. Sarawak Report ang nagsabi mga kababayan. Tapos, ang mga kababayan, kasabwat pa dito, Marcoses, mga kababayan, na veterano na rin ang issue sa kurakutan, Diyos ko Lord. Kawawang Pilipinas. Yan. May isa pa, si Tarek Obaid, isang Saudi national. Opo. Ay namanipula nila yung pondo na ito ay manakawan na. At sila ay nahatulan na ng Swiss court. At Inatulan na ng Swiss court, ha? hindi lang yan, ha? Yung dating Prime Minister ng Malaysia ay nakakulong na. Kulong na. Dyan, si Najib Razak. BBM, tingnan nyo, nagtayo ng wealth fund lang yan, ha? How much more, mga kababayan, na dito sa Pilipinas, nagtayo din ng wealth fund na mukhang magic din, mga kababayan. Mayroon ding kababalaghan. And then, nakawan pa talaga sa budget, mga kababayan. Yung sa Malaysia, nakulong na. BBM, hindi mo matatakasan yan. Tandaan mo, pagbaba mo sa pwesto. Nakakulong siya. Bumagsak yung kanyang pamahalaan dahil dyan sapagkat $4.5 billion, ha? Dollars? Ang Billion? nanakaw sa sovereign fund ng Malaysia. Grabe! Sa atin mga kababayan, magkano? Magkano na? Ganyan din yung ating Maharlika Wealth Fund. Hindi ko sinasabing ninanakawan, ha? Ibig sabihin, yung setup ay ganyan din. Ganyan ang setup eh. Ganyan din. Parang Ang interesting nito mga kababayan ay yung sinabi ng Sarawak Report. Sige, hayaan na natin makinig muna tayo. itong Maharlika Wealth Fund na ito ay kumuha ng pondo Kumuha sa na mga pondo? financial institutions ng Malaysia, inilagay sa isang pondo para ma-invest. Kagayang-kagaya sa atin mga kababayan, no? Kinanti pati na nga yung sana, mga pensyon, di ba? Gusto kunin sa punta sa Maharlika Fund, mga inutil. No. Yung land bank mga kababayan. Ngunit, DBP. itong mabigat. Siyempre, sa kanila yun, problema nila yun, di ba? Problema nila yun. Paano naging problema natin? I-connect mo daw. Ang problema natin ngayon ay eto. Teka muna, ibigyan natin ng background. Drum roll! Ito daw si Patrick Mahoney na yung sinabi Mahoney, natin Baloney. na na-convict
Yes. at pinababalik Convicted sa na? kanya ng isang hukuman sa Switzerland Opo. ang 1.75 billion at Dollars! nahatulan siya ng 6 na taon yata. Kulang yan mga kababayan. Nandurobo sila, tapos 6 na taon lang. Ng pagkakulong ay narito daw sa Pilipinas. Ayun mga kababayan, ayun. Welcome to the Philippines, Mr. Scammer. Okay, yung si Patrick Mahoney. Okay, Mahoney baloney. maitatanong nyo siguro, bakit nandito sa Pilipinas, hindi ba convicted siya? Yun. Eh, ang Switzerland kasi, ang justice system nila, medyo liberal. Liberal Alam nyo, pag party. nakita nyo yung kulungan, hindi pa naman ako nakapunta sa kulungan sa Switzerland. Nakapunta na ako sa Switzerland, pero hindi sa kulungan. Ano Hindi sa gagawin ko sa kulungan ng Switzerland? Hindi naman ako na-aresto roon. gusto mo Bumili lang ako ng matulog tsokolate, arestuhin pa nila ako. Huwag ka nang bumili doon, may ano dito, Toblerone. Yung mga Swisso, by the way, magulang yan sa pera, ha? Oh? Oo. Talaga? Hindi sila member ng European Union. Opo. So, yung euro na ginagamit nating currency pag tayo nasa Europe, basta miyembro ng European Union, Opo. tatanggapin nila yung euro pero hindi nila susuklian ka ng euro, susuklian ka ng Swiss francs. Swiss Yung francs. Swiss francs outside of Switzerland, useless, ang lintik na yun. Bakit po? Eh, walang kwenta. If dali mo sa Pilipinas yun, walang tatanggap nun, walang magpapalit ng pesos nun. ganun. Hindi directly convertible yun eh. Ah? Kasi wala naman tinatanggap na bansa yung, kundi Switzerland. Opo. So, Dapat ubusin mong pera mo mga kababayan ko ano, susuklian ka ng Swiss franc ang nangyari sa akin, o nangolekta. bumili ako ng tsokolate pansalubong, sinuklian ako ng Swiss francs. Kaya pa napasabi ng lintik mga kababayan. Hindi na magamit ang sukli. Gawin ko rito. Oo nga. Alam ko namang walang tatanggap doon sa Pilipinas. Oo. Pabalik na kasi ako sa Pilipinas eh. Opo. Ang ginawa ko, inubos ko na lang yung Swiss francs, binili ko na lang ng binili Ayun ang ng pinambili tsokolate. mo. Oo. Ayun. Ayun, edi, Kaya pala nabili sumama mo yun po, siya ng mga ano? binigyan ko sa dami ng tsokolate. Napasabi. Napalintik pa si Topacio dahil ang sukli dapat ubusin. Rotten. Alam mo, puro hotel. Bound hotel. Hotel. Ay, nako, grabe. Ututin. Hen, pururutin. Pero Tony, natuwa ako sa regalo mo kasi talagang ine-expect ko iba laman. Hindi ko alam na chocolate. Anyway, Chocolate. mabalik Okay. na tayo rito kay Patrick Mahoney. Sige, kwento mo yun si Sinasabi Mahoney. na meron Tingnan nyo, ito daw mga si kababayan. Patrick Mahoney, Oh. nandito daw, Oh. Sabi ng Sarawak Report, mga kababayan. sa Pilipinas at siya ang nag-a-advise tungkol doon sa Maharlika Wealth Fund. Ayun, mga kababayan. The fraudster, convicted na ha? Siya ang nag-a-advise sa Maharlika Fund. Diyos ko. Tapos, ang nasa likod, mga kababayan, ang utak ng Maharlika Fund. Mga Marcoses, mga kababayan, na notado ha? Pamilya ng mga kurakot, mga kababayan, ang issue. Teka muna, kung ito ay totoo, mabigat. Siya nga yung dahilan ng pagkalugi at pagnanakaw sa baka? 1MDB. Bakit isang sovereign fund na naman ang inandel. kanyang pinakikialaman dito sa Pilipinas? Tapos, mga kababayan, di ba nasa likod niyan? Sina Romualdez, Tambaloslos, mga kababayan, at Marcos. Diyos ko, ang mga, mga kababayan, mga credibility. Tsura pa lang, mga kababayan. At saka, lahat ng tao tatanungin, Marcos at Romualdez, anong unang-unang mga kababayan maiisip nila? Di ba? Corruption. Oh. Ang sabi kasi dito sa report, siya daw ay nagkaroon ng maraming koneksyon kasama sa pamilya ng nasirang Bobby Ongpin, Roberto Ongpin ng Alpha Land. At nakita daw na ispatan daw. Inuulit ko, daw ha. Opo. Na itong si Mahoney ay nakikipagtulong Mahoney? sa mga maimpluwensyang mga tao, mga Diyos ko, politiko. Lord. Dito Ang fraudster, mga kababayan, mandurugas, nakikipag-joint session dito sa mga mandurugas din sa Pilipinas. sa Pilipinas, kasama na si dating Speaker Martin Romualdez. Wala na. Puro na mga mandurugas, mga kababayan. Sabi ng report. Oo. Okay. Ito naman ay mariing itinanggi ng kampo ni Speaker Romualdez. Natural, mga kababayan, hindi yan aamin. Sige, kasuhan nyo ang Sarawan Report. Kasuhan nyo. Kastiguhin nyo para At magkaalaman. ng Malacanang, hindi daw totoo, baseless daw. Oh. Ang nag-report kasi nito ay yung Sarawak Report. Isang Sarawak.
Sorry ha. Sarawan-sarawan tayo. Sarawak pala mga kababayan. Site na ang kanilang Nakabase dyan sa London mga kababayan. inaatupag ay mga expose Oh, ng expose. mga anomalyang mga Investigative journalist. Grupo yan ng mga investigative journalist mga kababayan. transaksyon sa Malaysia. Naku. Okay, kayo na po maghusga kung sino Nakakatakot paniniwalaan yan, nyo ha? ha. Tinatanggi Sarawak. ng Malacanang, tinatanggi ni Natural! Tony Castro. Oh. Pero Yung sinungaling mga kababayan na ano Dulce. ba? Itanong nyo sa sarili nyo. Saan lumabas ang report na ito? Ano ba itong Sarawak Report? Sarawak. Dun sa Yan. Parang Sarawak-wak mga kababayan. No? Pinanggalingan niya yan. Hindi, Diba? ito. Oo, hindi. Ang Sarawak ay isang State yan na Malaysia na doon mga kababayan nagsimula yung 1MDB na parang Maharlika Fund sa atin. parang probinsya ito ng Kwan Mm. ng Malaysia. Malaysia. ng Malaysia, oo. Etong Sarawak Report, ito ang background. Tama siya, Malaysia. Para kayo ang maghusga kung sinong tama at sinong mali rito, ha? Ayan. Yan, teka Sinong muna, ha? tama Ano nila si at Winner mamaya? sinong mali? Ay, ayaw. Teka, Hanapin, hanapin, hanapin. Oo, Hanapin sa mo. mutahi yata tayo, ha? Muna ha, ayusin natin ito, ha? Ano ba itong Sarawak Report? Etong Sarawak Report, ayan na. Okay. Ay, nakong teting. Oo, yan. Ano ba to? Ay, nagkandaloko-loko na tayo. Holiday Teka. din sila, sir, kaya Oo. nasisira. Ay, nako. Teka muna, hanapin na lang natin, ha? Okay. Etong Sarawak Report po, Explain mo na lang. ang unang-unang nagbunyag Mm. ng eto to. About that person. Hindi lang about Dun that sa person. Dun sa Yung katiwalian mga kababayan na modus na paggamit ng wealth fund. sistema. Yung sinasabi nating Oh, 1MDB Parang ano yan. na wala. Ito, yan. Okay. Okay, oo. Ito ay isang website nga na katulad Opo, na sinabi ko ay Sige po. na-focus sa Portal mga kababayan. mga anomalya. Ayun. Ito ay sumikat sapagkat ito ang unang-unang nag-blow ng whistle o nagbunyag o nagsiwalat na may anomalya sa 1MDB. Yung sinasabi nating Sovereign Wealth Fund Opo. ng Malaysia. Malaysia. Dati-rati mga kababayan, walang naniniwala dyan ha. Kagaya din sa atin na kapag sasabihin mo na may corruption dyan sa Maharlika Fund. Ang sabi nila, mga naninira lang daw mga kababayan, mga disablers, o mga inggitera, na kung ano-ano lang daw pinagsasabi. Kagaya lang din yan ng Malaysia dati mga kababayan, sabi. Yan din ang sinasabi nila dyan sa mga nasasabing mayroong kurakutan. And then later on, napatunayang mayroon talaga kurakutan. At lumabas na yung sinasabi niyang mga anomalya. Bagamat nung una ay itinanggi ng pamahalaan ng Malaysia. Opo. Lahat Kagaya pala ngayon. totoo. Lahat totoo. Yun. Doon sumikat yan. Hala. Ayan, Ay, oo. At anong nangyari noong Anyari? in-expose nila? Inimbestigahan Okay. ang Kulong ang Prime Minister. 1MDB Okay. na pag-alabang bilyon-bilyong dolyar nga ang ninakaw. Grabe. Ang naging resulta, ito nga, na-convict si Mahoney, na-convict yung isang taga-Saudi, Okay. nakulong si Najib Razak. Najib Razak! Nakulong. Yung Prime Minister ng Malaysia, bumagsak ang kanyang gobyerno kasi federal yun eh. Opo. Pagka Sana dito din makulong din mga kababayan ang dapat nag-vote of makulong. no confidence, election ulit. Natalo yung partido niya. Unang-una tong nag-expose, itong Sarawak Report, noong 2010, in-expose niya na itong isang mataas na opisyal sa gobyerno ng Malaysia, Prime si Minister. Taib Mahmud, ay maraming mga ari-arian sa Canada, sa Amerika, na galing sa Kagaya corruption. din ang mga Marcos. Yun. Grabe. Nung una, nagalit yung pamilya. Oh. Pero nag-imbestiga. Totoo. Totoo. Oh. Totoo pala. So, okay tong Sarawak Report. Oh. Ibig sabihin, ang mga expose niya ay Totoo. Oo, well-researched, may basihan.
Pangalawa niyang expose the next year, sinabi nitong Sarawak Report na yung isang contractor na Chinese, yung Sinohydro, na gumawa ng parang flood control o power project sa Malaysia, ay substandard. Parang yung nangyayari dito. Substandard. Nung una, tinanggi rin. Pero, nung naglaon, nagkaroon ng investigasyon, umamin ang Sinohydro na palpak nga ang kanilang paggawa. So, totoo na naman. Di ba? Oo. So, baka totohanan tong Sarawak Report. Ang unang-una, hindi siya nagsasabi ng walang basihan. Okay, the next year, 2012, may in-expose na naman tong Sarawak Report. Sarawak. Etong susunod na expose na sinabi natin. Opo. Etong Musa Aman Timber Corruption. Musa kala? Na in-expose din itong Sarawak Report. Yan. Ano na naman yan? Eto, yung Chief Minister ng Sabah, kasi Federal Republic ang Malaysia eh. Sabah? O, taga dyan si Dilima. Hindi katulad natin, di ba? O, ano tayo, bicameral, bago presidential. Sabah. Unitary tayo, isang central government. Sabah, diba? Dilima. Federal government ang Malaysia. Opo. So may Chief Minister yung Sabah, yung kinuha sa atin, yung kiniklaim natin nung panahon ni Marcos Sr. Sabi nga eh. Malalaki ba mga Sabah dyan? O, Dilima? Sabah. Opo. Yan din ang favorite na lugar ni Laila de Lima. Sabi ko na nga ba eh. May insert si Dilima dito. Sabah naman. Sabah ba yun? Iba kayo. Okay. Jonel! Pareho ito ng Sabah eh. Jonel! Yung Chief Minister ng Sabah na si Musa Aman at si Michael Chia na isang Malaysian Chinese businessman ay ni-inexpose sila na yung logging daw doon, yung timber. Opo. Yung operation ng mga logging ay may kickback. Ay, Si Musa Aman. See? Yan. At eto daw si Musa Aman, sabi ng Musa Sarawak Aman. Report, ay tumanggap ng 40 million Malaysian ringgits upang bigyan ng lisensya si Michael Chia na magputol ng punong kahoy doon sa Sabah. Yan. Okay. At noong una, siyempre, tinatanggi. Lahat naman yan, pag una tinatanggi. Ngunit, noong naglaon, ay yung mga napatunayan na later on, totoo pala. dokumentong inilabas ng Sarawak Report opo. ay napatunayang authentic. Authentic! Authentic! Ibig sabihin, Authentic. totoo, hindi peke. At Okay. inimbestigahan si Musa Aman tungkol sa mga kickback. Yan. So, ibig sabihin, 3 beses na, credible tong Sarawak Report. Opo. Marami, Mga 3 points ka na. Pumaldo Meron pa. pa. Opo. Bago yung One Malaysian Development Berhad. Opo. Yan. Yes. No, nagkaroon din siya ng expose na yung isang media corporation sa Malaysia, yung FBC Media. Pati media. Yan, ay ginagamit ng mga politiko sa Malaysia. Kasama si Abdul Taib Mahmood. Kagaya ng ABS-CBN, Rappler, At di ba? si Najib Razak bilang PR company nila. Oo. Eh, Marami yan sa Pilipinas. Marami yan. yung mga malalaki na mga kumpanya, mga media companies international katulad ng British Broadcasting Corporation BBC. ay kumukuha ng mga reports Big galing Black. dito sa FBC Media. Nag-imbestiga at inamin ng BBC na tumatanggap nga sila ng report at parang nagamit sila sa public relation ang hindi nila alam. Kaya nag-apologize publicly ang BBC. British Broadcasting okay. Corporation yan ha. Yun ay pag-aari ng Estado ng UK. Britain. United Kingdom of Opo. Great Britain and Northern Ireland. Yun ay, kung baga sa atin, state television. Northern Parang yung Sentinel Island. radio television, di ba? RTVM, Radio Television Malacanang, di ba? Walang kwenta ang RTVM natin, mga kababayan. Yes, Yun. yes. O, Parang parang si Lisa Araneta ang bida.
Kaya yung Philippine News Agency, hindi basta-basta magsosorry yan kung hindi nila tama yung expose. At yun nga, yung pinakamalaking expose nila ay sila ang unang nagbisto o nagbuking ng anomalya sa One Malaysia Development So, Board. credible. Yan, okay. Yan ay lumabas yung isang Chinese na Garter? negosyante, yung si Opo. Jolo, hindi si negosyante. J-Lo ha, si Jennifer Jolo. Lopez yun. Oh. Si Jolol. Nakipwet iba yun yun, eh. iba yun. Oo, hindi si J-Lo yun, na Jolo. Jolo. Na ito ang isa sa mga kasabwat doon sa mga anomalya. Yung kung ano-anong binibili ng 1MDB na kamote naman. Kamote! Naging sanhi ng pagkalugi Ayun. nung Sovereign Wealth Fund ng Malaysia. Ito nga, nasangkot na itong si Patrick Mahoney. Ayan. Yan. So, kayo na po maghusga. Sinasabi ng Malacanang, sinasabi ni Speaker, walang kwenta daw itong expose ng Sarawak Report. Anong walang kwenta? Ang dami na yung binuking mga kababayan na makatiwalian. Pag susuriin naman natin ang track record ng Sarawak Report, mukhang tama, well-researched ang kanilang mga expose at hindi po sila naglalathala sa kanilang website ng mga bagay kung hindi ito ay totoo, hindi ba Oo nga, katotohanan, at ito ay hindi verified. Ayun. So, kung ito ay totoo, again, sinasabi ko, hindi ko sinasabing totoo, ha? Opo. Base lang tayo sa facts, ano? Opo. Pwede nyong i-fact check to. Pwede nyong i-Dan Fernandez. Kredibilidad. Sinong nagsasabi ng totoo? Nandito ba si Patrick Mahoney? Nakikipagpulong sa mga maimpluwensyang Diyos ko, Lord. mga taga-gobyerno tungkol sa Sovereign Wealth Fund. Si Mahoney na Ubos ang nakakuha pera na ng naman, mga pagpupulong kababayan. dahil sa anomalya sa isa pang Sovereign Wealth Fund o yung pagtanggi ng ating pamahalaan. Mga kasama, kayo po ang maghusga. Kasi po, ang nangyayari parang nakakabahala na. Opo. Na walang nangyayari katulad niya na etong mga ito nahatulan. Pagkatapos, Hatulan na, no? mababalitaan mo na di umano nandito. Nagnakaw sa isang sovereign fund. Opo. Nandito na naman. Tapos, ngayon mga kababayan, papakialaman ang ating sovereign fund. Walang kabusugan itong mga demonyong itong mga kababayan. Ano? At nagpapayo daw kung totoo itong Sarawak advisor. Report na sa iba na namang sovereign fund. Ano Sabi ng ang Sarawak yan, ha? pinapayo niya? Kung totoo. Huwag niyong sabihin mga kababayan ng invento. Pakawala na naman ng mga Duterte mga kababayan. Ito. Kailan pa naging pakawala ng Duterte ang Sarawak? Andyan pa yan. Wala pa si Tatay Digong mga kababayan. Hindi pa presidente. Ayan. Kung paano nakawan na Delikado. naman yung sovereign fund, dapat ma-verify natin ito eh. Kasi katulad ng sinabi ko, hindi po sapat na tinatanggi kasi wala namang aamin eh. Correct. Oh, di ba? Walang Di ba yung aamin na biro kamakawatan. natin nung isang araw. Sabi ko, inimbita si Speaker Romualdez sa ICI, hindi naman pinablicize. Hindi naman natin alam kung ano na pag-usapan. Oh, Siyempre, pinago. itinanggi niya. Pagkatapos, wala na. Tapos na tapos yon. na. Tinanong sa Ganun kanya, lang. Speaker, may kinalaman ka daw dito sa flood control anomaly. Wow, wala. Wala akong kinalaman niya. Wala. Ganun lang. Wala. Tapos mapikit-pikit mga kababayan. Parang ganun eh. Ay, Kita nyo ha? grabe. Etong hindi masyadong napansin ito ha, Opo. na ilang araw lang ang nakakaraan. Etong dating Senate President at Defense Secretary at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Counsel. ay napawalang sala Ayun. doon sa 2013. So more than ilan yung 2013? Ha? Kaya pa yan? Kaya panot pa yan mga kababayan. 17, 18 years ago. 2025 ngayon eh. Yeah. Yung iba po, baka another generation kasi ito eh. Kung gano'n nakatagal, Kawawa naman. baka hindi alam ng mga bata, nagkaroon po ng pork barrel scam na nagkaroon ng pork barrel na ibinigay 100,000,000 doon sa mga ilang senador para sa kanilang mga proyekto. Kasama nga si Marcos doon mga kababayan, di ba? Yung sabi ni Chavit. Ayun.
Wala siya ebidensya mga kababayan, mga news article. Pork barrel, kasamang sinampahan mga kababayan si Marcos Jr. And then, ano na nangyari sa kaso? At sinabi, ito daw po mga proyekto na to, yung iba ay ghost din, yung iba ay anomalous din, at ang naging parang go-between, naging namagitan, at siya ang tumanggap ng pera ay yung si Janet Lim Napoles. Na sa ngayon ay nakakulong. Nakakulong yung go-between, yung tumanggap ng pera. Ayun. Yung di umano nagbigay ng pera, ito yung sina Bong Revilla Diba? Andito na si Bong Revilla. Estrada, sina Juan Ponce Enrile, at yung kanyang chief of staff na si Gigi Reyes. Absuelto mga kababayan. Ito, lumabas Justice delayed is justice denied. po na napawalang sala na. So, si Bong napawalang sala na. Although, pinapabalik sa Revilla. kanya yung pera, hindi pa niya ginagawa hanggang ngayon. Jinggoy. Juan Ponce Enrile napawalang sala na. Si Attorney Gigi Reyes ay napawalang sala na. Ang sabi nung iba, masarap ang patis. Ano ba yan? Ano ako? Kapunta sa pati. Masarap Ang ang sabi patis. nung iba, di ba may kantang ganon? Opo. Ang sabi ng iba, masarap ang patis. Ang sabi ko naman, conforme sa patis. Oh, grabe. Ang sabi ng iba, Opo. Conforme sa patis. baka ito na naman ang kahinatnan Oo nga. nitong flood control. Delikado. Sa Wag na. Lalong-lalo na si Tambalustos at Zaldico mga kababayan. Bilyon-bilyon ha ang nawala sa ating kung hindi trilyon mga kababayan. Tapos absuelto lang later on. Pagkat ang problema po, kaya Dapat nga lang mga kababayan diretso na bitay and then para wala na talaga second chance. ulit dito sa ating bansa Ulit. na nagkakaroon ng anomalya ay walang napaparusahan. Talaga. At least po, ayan yung sinabi ng ating viewer na 200 taon, etong dating Prime Minister ito dating Prime Minister nakulong. Grabe. At least nakakuha ng hustisya yung bansang Malaysia. Ayun. Yung Tayo, sa Maharlika fan ba kababayan? Paano na yan? dalawang may kasalanan sa isang Swiss court ay nahatulan ng pagkakulong. Ay, ganun. Di ba? Oo. Tayo, mukhang lahat ay pinoprotektahan. Baliktad mga kababayan, napaprotektahan ang mga kawatan. Kita mo, Wala yung na. witness, itong si Senator Lacson, si Marcoleta pa sa kayong witness ang binabakbak. Inilabas na nga yung witness, tinuro na nga si Martin Romualdez. Tinatakot nyo pa. Ayun. Oo nga yun pang mga tumutulong talaga mga kababayan sa para matukoy ang mga buhaya. Sila pa ngayon ang kontrabida. Diyos ko Lord. Discourage nyo Sa halip na hanapin nyo, kausapin nyo, mag-exert kayo ng effort, sasabihin nyo, hindi mahanap. Sasabihin, oy, may credibility problem ito. Hindi mahanap. Wala daw sa Navy. Sabi ni Mike Defensor sa Navy, hindi po yun ang issue. Ginoong Lacson Ang issue, we have a witness under oath, nagsabi, tumanggap si Martin Romualdez, ginagaslight mo yan ang nangyayari, yung masama pa yung witness dahil ayaw niyang magpakita. Kung natatakot yung tao, baka pangyarihan yung kalaban Sa halip na sabihin mo, oy, lumabas ka na, poprotektahan ka na. Paano lumabas mga kababayan? Wala namang hearing. Di ba? Ginorgor nila ang hearing Tapos, yung unang anunsyo ni mga kababayan, yung si Lovender pa, ang sabi niya na wala na, move on na daw sa flood control mga kababayan dahil doon na daw tayo sa farm to market road. Diyos ko Lord. Hindi pa nga tapos. Kaming bahala sa'yo. Kaming bahala sa'yo. Chairman, anong ginagawa mo, Lacson? Tinatakot mo. Yan si Lacson, demonyo yan mga kababayan. Diablo yan si Lacson mga kababayan ba? Quadruple ang itinaas ng kanyang yaman mga kababayan in the span of 3 years? Wawawi! Malaki bang kitaan, Lacson? Ano nga bang ginawa niyan mga kababayan, ha? Yung diba? Panay-investigasyon nan laban sa mga Duterte dati? May credibility problem si Defensor. Nagmagandang loob na nga yung tao sa halip na encourage nyo. Yun ang mabigat dito. Gusto nyo hanggang kay Saldico lang sapagkat si Saldico ay wala rito. Hindi makapagsalita. Kung meron man o wala na nasa ibabaw. Pinatakas sila mga kababayan. Mastermind nito, di ba? Yes. Gusto nyo hanggang kay Saldico. Inupakan nyo, puro taga DPWH. Yung mga district engineer, mga dilis, mga tabyos. Sa congressman, ilan ang dinimanda nyo congressman? 2 ba? 3? Ang dami. 14 yun, di ba? Ang daming sinabi.
Sa mga senador, ano nangyari doon sa mga senador? Wala naman talaga eh. Pambihira naman kayo. Alaw. Yan ang problema ng Pilipinas. Oo. Ngayon, ang ombudsman naman natin sa Isa pa yung problema yan. na atupagin yung investigation ng flood control, pinagre-resign yung mga tao roon. Opo. Violative naman ng civil service rules. Mga may security of tenure, yun ang atupagin mo. Ang dami-daming gagawin pag re-resignin mo yung mga tao. Na alamang naman. Ungas, no? Dapat nga mga kababayan, trabaho na yan ng ombudsman, yung ginagawa ngayon. Hindi na yan trabaho ng ICI dahil ang ICI, mga kababayan, hindi nakakapagsampa ng kaso. Hindi nakapagpapakulong. Ire-recommenda rin sa ombudsman, mga kababayan. Ano ba yan? Diretso na sana sa ombudsman. Mayroong mga kababayan section ang ombudsman na dapat talagang yan ang focus. Yan sana dapat para hindi na redundant, gastos pa tayo. Para nanakawan na nga tayo tapos andyan pa mga kababayan na panggulo na ICI na yan. Gumastos din tayo. Double whammy mga kababayan kung tutuusin para sa atin. Wala na. Di ba? Yung Dengbaksya, ano nangyari? Wala. Wala din. Wala. Yung natin, balik sa House of Representatives. Nagbida-bida pa. Si Gagarin mga kababayan. Bagal-bagal. Yung Mama Sapano, ano nangyari? Wala. Kinamatayan na ni Pangulong Aquino. Namatay na lang mga kababayan. Yun ang malaking problema rito. Yung PDAF, mahigit 100. Opo. Ang na-charge doon, kung di ako nagkakamali, ang na-convict lang yung private person. Malamang, ito na nangyari rito. Ito mga politicians, laging mga kababayan na-absuelto. Kung lelembot-lembot, katulad na nakikita natin, ginugulo na. Ngayon palang ginugulo na. In-appoint si Remulla bilang ombudsman. Pagkatapos yung ICI, napakagulo. Ila-livestream, walang livestream. Pagka yung mga malalaking tao ang iniimbita, hindi naman sinasabi kung ano na pag-usapan, in secrecy, di ba? Nakikialam yung sekretary ng DPWH. Opo. Sabi ng iba, yung pinatatagal. Kaso? Kaya nga pinatatagal kasi mas matagal, mas humihina ang kaso. Yung kay Pangulong Marcos Sr., yung mga di umano'y ninakaw, wala namang na-convict. Marcos Sr. Tapos sinong nakinabang doon mga kababayan? Siyempre, sino ba pamilya niya? Kasama doon sina BBM at sina Amy mga kababayan. Di ba? Wala kaya nakikita ng mga politiko yan, ang nangyayari, ang pattern ay ganito. May mag-expose, magkakagulo, maingay, maraming politiko sasamantalahin ang okasyon para magpapogi. Mag-iimbestiga sa Senado. Sasabihin ganito, ganon. Magdedemanda, makakalimutan na. Then, kamala-mala ay absuelto kamala-mala. na. Then, so, nakikita ng mga politiko, kailangan mo lang na palipasin yung unos, kung baga, di ba? Pag tahimik na, wala nang pakialam kasi ningas kogon ang mga Pilipino, ligtas na kami niyan. Ayun lang. So, kung makulong kami sandali, ikaw, maghanap ka dyan, kahit sino. Sabihin mo, ikukulong kita ng 10 taon, pero bibigyan kita ng 10 bilyon. Di papayag yun. Makulong kami sandali. Wala na sa sauli na pera mga kababayan. Awan naman ang buhay namin sa loob ng kulungan. Makakapag-bail pa kami, katulad ni Juan Ponce Enrile. Sa sumasahod pa nga kababayan ngayon si Enrile. Sarap ng buhay mga kababayan, di ba? Di ba? Kinuha din ng bangag mga kababayan, Diyos ko Lord. Kahit wala nang silbi mga kababayan si Enrile. Ceremonial na lang yan mga kababayan talaga. 102 years old. We will weather the storm. Pagkatapos, makakalaya kami, absuelto kami, napakayaman na namin. Then, repeat. Di ba? Repeat. Di ba? Maling-mali, pero diba? nangyayari ulit. Malang-malang. Ang nangyayari, di ba? Di ba? Yung apply. Yes. Yung rinse, repeat. Parang shampoo. So, sa notang yan mga kasama ay... Sa notang yan, ano masasabi niyo dito mga kababayan sa mga kabalbalan na naman? Post comments below.